Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw po ng Biyernes, February 16, 2022. At hahangin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanatay siyam, mga talatang 14 hanggang 15. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Parisiyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon at pagsasabuhay ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Tanong ng mga Parisiyo, tanong ng mga kritiko ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad, bakit hindi sila nag-aayuno? Samantalang ang mga alagad ni Juan Bautista, kahit sila ay nagsisipag-ayuno, ngunit ipinagtanggol sila ng ating Panginoong Hesukristo at ito ay kanyang ikinumpara sa isang taong ikinasal. Ang lahat ng mga kasama ng lalaking ikinasal, siyempre nga naman, meron po itong party-party, siyempre handaan, selebrasyon, kasiyahan. Alang namang ikaw ay mag-aayuno sa panahon ng pagpapakaligaya, sa panahon ng pagkain, sa panahon ng maraming handa, o hindi ba? Pero hindi naman sinasabing hindi na mag-aayuno, sapagkat sa ating pinasay sinasabi, kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang tinutukoy ng Panginoon ay siya, pag alis niya, ang kanyang mga alagad ay mag-aayuno na. Panawagan ng Kwaresma ang pagninilay sa mga sakit na tiniis ng Panginoon sa layuning iligtas ang sangkatauhan. Ito rin ay pagkakataon upang tingnan ang lagay ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Hindi kalungkutan ang dulot ng Kwaresma. Inaanyayahan tayong buong galak na magpika sapagkat nahaharap tayo sa mga banal na araw ng paggunita ng pagtubos sa atin mula sa pagkakasala. Ito yung panahon na ibinigay ng ating Panginoong Yesus ang kanyang buhay at sa kanyang mga dinaan ng sakit, sakripisyo, paghihirap ay atin pong ginugunita sa panahon ng Kwaresma. Kaya nga dapat tularan natin ang ating Panginoon. Ang dakilang biyaya ng katubusan ay dapat maghatid sa atin ng galak na may pagpapasalamat. Yung pong pagliligtas sa atin na ginawa ng ating Panginoon, ang dulot niyan ay malaking kaligtasan. Parang tayo din sa panahon ng kagipitan, pagsubok, problema, kapag mayroong taong umayuda, kapag may taong nagsalba, kapag may taong tumulong sa atin, hindi ba? Napakasayang magbigay ng pasasalamat bilang pagtanaw ng utang na loob at pagkilala sapagkat tayo ay natugon, nasagot, natulungan sa panahon ng ating pangangailangan. Ito ay dapat magdulot ng pananabik sapagkat ating gugunitain ang pagsilay ng bagong pag-asa sa bayang malaon ng lugmok sa lusak ng kasalanan. Magalak tayo sapagkat tayo ay itinawid ni Kristo mula sa dilim patungo sa kaliwanagan. Totoo yun na tayo ay dapat na napahamak, tayo masasadlak sa walang hanggang pagpaparusa, ngunit dahil sa ginawa ng ating Panginoon, tayo ay naligtas, nasalba. Kaya nga itong ating paggunita sa Kwaresmang ito ay pagbibigay ng malaking papuri, pasalamat, kagalakan sa Panginoon sapagkat tayo ay kanyang inialis sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.